Kumusta mga kaibigan? Tunghayan natin ang isang kwento ng pag-ibig na magpapakilig sa mga puso natin. Ang kwentong pinamagatang The Billionaire's Adopted Daughter. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, gayon din ang ating subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Natatakot ako kay Carol na sa mukha ni Sophia ang pag-aalinlangan. Sinagot niya ngayon si Sander pagkaraan ng isang taon nitong panliligaw. Sinunod niya ang dikta ng kanyang puso sa kabila ng pag-aatubili ng kanyang isip. Si Sander ay minahal din o maaaring tawaging obsession ito ni Carol. Si Carol ang kaisa-isang anak ng matagal ng biyudang si Doña Martina. Napakalaki ng utang na loob ni Sophia kay Doña Martina. 15 taong gulang pa lamang siya nang kupkupin ito at halos ituring na ring anak. Pinaaral siya at ngayon nga ay isa na siyang social worker. Konektado siya sa Social Welfare Administration. Nagtapos siya ng engineering pero sa kawang gawa siya napunta dahil bilang isang nanggaling sa kahirapan, ang lapit-lapit ng puso niya sa mga taong kapos. Hinawi ni Sander ang pantay na balikat na buhok ni Sophia. May bahagi kasi ito na halos tumakip sa kalahati ng mukha niya. Gustong-gustong himasin ni Sander ang makapal at tuwid na buhok ni Sophia. Ang gwapong mukha ni Sander ay lalo pang nagiging kaakit-akit nang ngumiti ang binata. Hindi naman kasalanan ang umibig. Tinugon mo ang pag-ibig ko dahil mahal mo ako. Mali sana kung ang may relasyon kami ni Carol o kaya ay nilagawan ko siya. We are just friends at alam naman niya iyon, kas wala mga pagsasalita ni Sander. Pero umaasa siya na isang araw ay mamahalin mo rin siya. Alam niyang nililigawan kita. Kung practical siya, hindi na siya dapat umasa. Mula nang ligawan mo ako, matabang na ang pakikitungo niya sa akin. Ilang beses na niya akong tinatanong kung tatanggapin ko ba ang pag-ibig mo. Nagkasala nga ako kasi hindi ko maamin sa kanya ang totoo na talagang mahal kita at hindi ko mapigil ang damdamin ko. Para bang pinaasa ko pa siya na mapupunta ka rin sa kanya dahil hindi ako interesado sa iyo. Para nga rin sa akin ay mali iyan. Pero hindi naman kita lubusang masisi. Ayaw mo lamang siyang masaktan kaagad. But still, pinakamainam sana kung huwag mo nang ilihim ngayon ang pagkakaunawaan natin. Napakagatlabi si Sophia. Wala na nga siyang mapagpilian. Hindi na niya kaya ang magkunwari pa rin. Unfair ito, Sander. Unfair kay Carol at unfair din sa kanyang sarili. Kailangan na niyang harapin ang ibubuo ng kanyang desisyon, ang pagpili niya sa utos ng kanyang puso. Umaasa na lamang siya na kung sakali, hindi siya maintindihan ni Carol ay maintindihan naman siya kahit paano ni Doña Martina. Ayaw na ayaw niyang magalit o sumama ang loob sa kanya ng matanda. Mahal niya ito na para na ring tunay niyang ina. Kung gusto mo na tayong dalawa magsabi kay Carol, payag ako. Kausapin natin siya. Just tell me kung kailan ka handa. Nagmungkahi si Sander. Kaagad na umiling si Sophia. Palagay ko, mas mabuting ako kung ako na lang muna ang makipag-usap sa kanya. Inaasahan ko na kasi na mabibigla siya. At hindi ko tiyak kung ano ang maaari niyang sabihin o i-react. Baka lamang lalong maging komplikado kung ang lahat ng sasabihin niya ay maririnig mo. Pero ang inaalala ko, baka masyadong masasakit na salita ang bitiwan niya sa'yo. Or worse, baka magpadala siya sa kanyang emosyon at saktan ka. Ayokong wala ako roon para maipagtanggol kita. Parang hinaplos ang puso ni Sophia at napabuntong hininga siya. Saglit na nawala ang kanyang takot at pangamba. Ang mga salita ni Sander ay nagpalakas ng kanyang loob. Napakasarap namnamin ang mga salita ng pagmamahal ni Sander.
Hinawakan pa ni Sander ng mahigpit ang palad ni Sophia at dinala sa mga labi nito. Napapikit siya ng hagtan ni Sander ang mga daliri niya. Ngayon pa lamang ay nagsasaad na ng langit ang pag-ibig sa kanya ng binata. Sino ba namang babae ang hindi maituturing maswerte kapag si Sander ang naging katipan? Si Sander Montes ay galing sa isang kilalang pamilya sa Cebu. Ang mga magulang nito ay nasa Europe na, sa piling ng 2 pang anak. Pasko na lamang kung dumalo ang mga ito sa Pilipinas. Si Sander ang nagmana ng 3 mini-mart na pinalago ng kanilang pamilya. Nasa iba-ibang lugar sa Makati ang 3 mini-mart. Si Sander ang personal na namamahala. Lalo pang lumakas ang mga ito dahil marunong sa negosyo si Sander at magaling humawak ng mga tauhan. Napakabait pa, walang bisyo. Ang libangan lamang nito ay maglaro ng golf. Nagkakilala sila ni Sander nang makumbida ni Carol ang binata sa isa sa mga bonggang kaarawan ng tunay na anak ni Doña Martina. Si Sander ang espesyal na panauhin noon ni Carol. Pero hindi nang nangyari ang nais ni Carol na lalo silang magkalapit ni Sander nung gabing iyon ng kaarawan nito. Dahil nga nang makita ni Sander si Sophia ay nalab at first sight yata ito. Hindi na ito umalis sa tabi ni Sophia. Kahit pahalatang ilang na ilang noon si Sophia dahil alam niyang naagaw niya ang atensyon ng special guest ni Carol. Ipinananatag ni Sophia ang loob ng nabagong nobyo. I can take care of it. Siguro naman ay maaari kami mag-usap ni Carol ng maayos bilang 2 taong responsable at may sapat na isip. Hindi na siya inargumento ni Sander. Palatandaan na may tiwala naman ito sa kanya kung pagharap sa isang mahirap na sitwasyon ang pinag-uusapan. Nagpatangay na sa pagkaromantiko niya si Sander. Magandang lugar kasi ang kinaroroonan nila. Nasa isang malilim na sulok sila ng malawak na plaza, paharap sa dagat. Ang sariwang hangin ay humahalik sa makinis na pisngi ni Sophia, na pinahintulutan namang dampian ng marahan at masuyo ng mga labi ng binata. Parang natural na pagsagot sa halik na iyon ang pagsiksik niya ng kanyang ulo sa malapad na dibdib nito. Damang-dama niya ang kapanatagan habang nakakulong siya sa matitipurong bisig ni Sander. Ngayon lamang siya tila nakatagpo ng totoong tahanan sa pag-ibig ni Sander. Oo nga, at kinupkup siya ng maayos ni Doña Martina. Napakain, nabihisan at napag-aral. Pero naging maingat naman siya sa pakikitungo sa mag-ina. Tiniyak na hindi naman lugi ang mga ito sa kanya. Nagpakasipag siya. Kahit anong maaaring gawin ay ginagawa niya. Siya ang katiwala ni Doña Martina sa lahat ng mga gawain nito. Lalo na sa pangongolekta ng rental money sa mga paupahan nitong bahay at apartment. At pati na rin sa taong-taong pagbabayad ng buwis sa mga lupain nito. Kahit may sarili siyang trabaho, hindi niya binibitiwan ang nakasanayan na ring mga reserbisyo para sa Donya. Mananatili ang pagtanaw niya ng utang na loob sa kabutihan ni Doña Martina. Habang buhay niyang mararamdaman ang pagpapasalamat. Pero hindi niya masasabing panatag siya sa tahanan na ang tunay na reyna ay si Carol. Ang kapanatagan ay naririto lamang sa mga yakap ni Sander. Ito ang kanyang tahanan, ang kanyang kanlungan mula ngayon. Pagkatapos nilang magmerienda ni Sander, ay inihatid na siya ng kanyang nobyo sa bahay. Katulad ng nakagawian, hanggang sa loob ng bahay ay kasama niya si Sander. Magalang itong bumati kay Doña Martina. Ma'am, katulad po ng paalam ko, natid ko po si Sophia ng 7:00 ng gabi. Hindi po kami sumobra sa oras. Ngumiti naman si Doña Martina. Laging natutuwa ito sa pagiging magalang ni Sander. Wala naman akong sinasabi Lagi naman talaga kayong nasa tama kapag may lakad. Nagpaalam na si Sander. Hinatid ni Sophia hanggang pintuan ng nobyo. Dapat siguro ay nagsabi na tayo sa Mama Martina mo ng tungkol sa atin. Ako na lang muna ang magsasabi sa kanya. Kung hihilingin niyang kausapin ka,
Di saka mo ikumpirma na o na nga tayo. Kailan mo sasabihin? Parang inip na si Sander na maging formal na ang relasyon nila ni Sofia. Mamaya, magtatapat na ako. Sumigla si Sander. Mabuti naman. See you, love. Nilapitan siya nito ng matamis pero madali lamang nahalik sa mga labi. Nangiti siyang lumapit kay Doña Martina. Meron po sana akong sasabihin sa inyo, Mama Martina. Tungkol kay Sander. Nahulaan agad ng may edad na babae ang kanyang sasabihin. Oho, tungkol sa amin. May unawaan na ho kami. Napadali ang kanyang pagtatapat. Tumangutango ang Donya. Masaya ako para sa iyo, pero magiging matapat ako sa pagsasabi na nalulungkot naman ako para sa maaaring maramdaman ni Carol oras na malaman niya ito. Natigilan si Sofia. Nagtapat na sa akin ang anak ko, Sofia. Just the other day. Kung sa bagay, noon ko pa nahalata na gayon sa iyo malapit si Sander ay special naman ang pagtingin sa kanya ni Carol. Hindi ko lang masyadong pinansin. Naisip ko kasi, marami namang ibang tutor si Carol. Mga gwapo at mayaman din. Akala ko, kasing pansi lamang niya si Sander. Hanggang sa magtapat nga siya sa akin na wala pang ibang lalaki siyang pinag-ukulan ng pagtingin kundi si Sander. So narealize ko, seryoso pala siya sa damdamin niya sa lalaking ito. Ang totoo, hindi mo lang halatan na problema ako. Ayoko naman na kasing maging unfair din sa'yo. Kung talagang kayo ni Sander ang para sa isa't isa, walang dapat makialam doon kundi ang Diyos at ang kapalaran. Pero nakakaawa naman si Carol. Hindi pa naman siya sanay na matalo at hindi makuha ang kanyang gusto. Ngayon, formal na pala ang unawaan ni Sander. Noon lamang niya nabasa ang hinanakit sa mga mata ni Doña Martina. At noon din natanto ni Sofia na ang isang ina, gaano man kalawak ang pangunawa, ay sadyang talagang nagiging makiling kapag anak ang kasangkot. Hindi man siya pinakikitaan ng galit ni Doña Martina, ay nanliliit naman siya sa kantaran nitong pakikisimpatya kay Carol. Ipadama nito sa kanya, sinadya man o hindi, na siya ang kontrabida sa kaligayahan ng kaisa-isa nitong anak. Hindi na nakapagsalita si Sofia. Bigla siyang naguluhan sa kanyang sitwasyon. Kung kay Doña Martina ay naging mahirap ang pagtanggap ng relasyon nila ni Sander, paano pa kaya kay Carol? Kahit gusto niyang maduwag ay hindi na umuurong si Sofia sa gagawin niya. Kahit ano pa ang ibunga, magsasabi na siya kay Carol ng tungkol sa relasyon nila ni Sander. Pinili niya ang oras para lapitan si Carol. Nagpapalamig ito sa tabi ng swimming pool pagkatapos ng kanilang hapunan nang ito ay kanyang kausapin. Carol, may dapat kang malaman tungkol sa amin ni Sander, ang sabi niya matapos lumunok ng 3 beses. Dumilim ang magandang mukha ni Carol. Tumalim kaagad ang mga mata. Ano? Hindi yumuko si Sofia. Ayaw niyang isipin ni Carol na dapat siyang mag-guilty. Tuwid minsan nalubong niya ang mga mata ng babae. May unawaan na kami, sinagot ko na siya. Umingay ang bakal na garden chair nang biglang tumayo si Carol para kompromentahin siya. Akala ko ba ay hindi mo siya sagutin? Ang impression na ibinigay mo sa akin ay hindi mo siya gusto. Bakit mo ako niloko? Hindi ko intensyon na lokohin ka. Wala lang akong guides. Noon aminin na talagang mahal ko rin siya. Sinikap ko nung una na kalabanin ang damdamin ko. Pero hindi ako nagtagumpay. Nanaig din ang feelings ko sa kanya. Hindi niya inaasahan na matinding galit pala ang nihi niya kay Carol. Hindi pala nito kayang tanggapin na mabigo kay Sander. Dinuro-duro siya ni Carol sa mukha. Kung hindi ka namin kinupkop dito, nasaan ka kaya ngayon? Wala kang utang na loob. Minsan ka lang makakaganti sa aming kabutihan na generosity. Hindi mo ginawa.
Maraming lalaki dyan, bakit iyon pang mahal ko? Ang mahal mo rin. Napaiyak siya sa panliliit, pakiramdam niya. Pati na ang pinakaunang butin ng bigas na pag-aari ng mag-ina na nakain niya ay sinumbat sa kanya ni Carol. Hinihintay na lamang niya na siya itaboy nito, palayasin. Pero kahit halos murahin na siya ni Carol, ay hindi naman nangyari ang kanyang kinatatakutan. Hindi naman ito itinuro sa kanya ang gate. Mas maganda ako sa'yo, mayaman, mas matalino. Aywan ko kung bakit ikaw ang nagustuhan ni Sander. Pero huwag mong isipin na gini-give up ko na siya. Kami ang mas bagay. Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin di siya mapunta. Hindi pa tapos ang laban. First round pa lang ito at maaaring ikaw ang nagwagi sa round na to. Pero sa susunod ay sisiguraduhin kong ako naman. Gigil ni Carol at tiwala sa binitiwang deklarasyon. Wala na si Carol ay nakatigagal pa rin sa medyo madilim na bakuran si Sofia. Napatingala siya at nakita ang mabilog na buwan na nagtatago sa ulap. Palatandaan kaya ang tanawin sa langit ng kinabukasan niya sa pag-ibig? Ano nga ba ang karapatan niyang magwagi sa puso ni Sander? Siya na maganda, pero hindi naman mananalo sa ganda at sopistikasyon ni Carol. Siya na isang ulila at naging sampid lamang sa mansyon ni Doña Martina. Siya na walang Kahit matabang ang pakikitungo sa kanya ng mag-ina, ay hindi nagbabago si Sofia ng pagtingin kina Doña Martina at Carol. Inunawa niyang damdamin ng mga ito. Sinikap niyang magampanan ang mga tungkulin kay Doña Martina ng maayos at walang mali. Dinagdagan niya ang pagpapakasipag kahit nga sa mga gawaing bahay, katulad ng pagluluto at pag-aalaga ng mga orchid sa hardin, ay tumutulong siya sa mga maids. At para namang huwag nang madagdagan ang sakit ng loob ni Carol, hindi na niya pinayagan si Sofia at Sander na asunduin at ihatid siya nito sa bahay. Kahit hindi nagugustuhan ng binata, pumayag na rin ito na huwag dalawin sa bahay si Sofia. Sa labas na labang sila nagkikita. Talaga bang ganito na lamang tayo? Wala ba tayong karapatan na gawin ang dapat? Hindi naman mali ang ating relasyon. Bakit hindi kita maaaring dalawin sa bahay ninyo? Kahit payag, panay pa rin ang reklamo ni Sander. Sila ay nasa paborito nilang Japanese restaurant. Maayos ang lugar, may privacy. Nakapag-usap sila ng maayos. Baka kasi isipin ni Carol na talagang nananadya ako. Hindi na tayo dapat makita nagkukwentuhan. Masaya. Mabuti pa ay pakasal na tayo. Ako ang nahihirapan sa kalagayan mo. Hindi ka na komportable sa bahay ngayon. Pati kay Doña Martina ay andap ka na. Ilang beses nang nagyaya ng kasal si Sander. Kahit sigurado siya sa damdamin niya sa binata, ay ayaw ni Sofia na basta sumubo. Naniniwala siyang bilang magnobyo ay dapat muna silang magkakilala ng husto ni Sander. Ngayon pa lamang nila nalalasap ang ligaya ng pagiging magnobyo. Next year, maaari mo na akong alokin ng kasal. Siguradong papayag na ako, Sander. Malambing niyang sabi sa kasintahan. Matagal ka pang mahihirapan sa kalagayan mo. Hindi naman tamang tatakas lamang ako. Sa isang mahirap na sitwasyon ay magdidesisyon na ako na mag-asawa. Saka, mahal ko sina Mama Martina at Carol Sander. Sila na ang tinuturing kong pamilya. Hindi rin naman madaling sila iiwan ko. Kahit mahinanakit sila sa akin, alam ko namang kailangan pa nila ako. Mapipilay si Mama Martina kapag bigla na akong nawala. Ako ang inaasahan niya na mag-aasikaso ng mga importanteng bagay sa kanyang mga kabuhayan. Sa umpisa lamang mahihirapan ang Mama Martina mo. Kapag nawala ka, matututo na siyang umasa kay Carol. Wala naman talagang permihang trabaho si Carol, di ba? Palipat-lipat siya, namimili. Well, she can afford it. Dahil nga alam niya na hindi niya kailangang mag-empleyo. Dahil mamanahin lamang niya ang maraming paupang bahay at apartment na kanyang ina. Pati na rin ang malalaking lote at lupa.
Kaya nga, mainam na rin iyong si Carol na ang mag-umpisang mag-asikaso sa mga trabahong iniaasa sa'yo ni Doña Martina. Sooner or later, siya na ang mamahala sa lahat. Just give me 1 year, Sander. I can't live yet. Pakiramdam ko, hindi pa ako lubos na nakakabayad ng utang na loob sa mag-ina. Gusto ko pang magsilbi sa kanila, and I am hoping na bago ako umalis, ay makita ko na ilipat na ni Mama Martina ang titulo ng kanyang lupa sa Laguna sa mga squatters na matagal nang nakatira doon. Ang tinutukoy ni Sophia ay ang kalahating ektaryang lupa ni Doña Martina sa Calamba, Laguna. 10 taon na itong naninirahan ang mahihirap, mga taong walang sariling lupa. Napalapit kay Sophia ang mga ito sa lupang pangako. Ito ang ibinigay na pangalan ng mga mismong naninirahan doon. Kaya raw lupang pangako. Nangako kasi sa kanila si Sophia na gagamitin ito ang impluwensya kay Doña Martina para ikaw ang gawa na lamang na kumukup sa kanya ang kalahating ektarya na ito. Total, napakarami naman talagang lote at lupain ni Doña Martina. Maliit na kabawasan lamang ang lupang pangako sa mga ari-arian nito. Sa matinding ang pag-asam at paniniwala ng mga naninirahan sa lupang pangako na magtatagumpay si Sophia sa pagkumbinsi kay Doña Martina. Voluntaryo nang ginawa ng mga residente ang pagsukat at pag-ayos ng kinatitrika ng kanilang mga bahay. Pantay-pantay ang sukat ng lote ng lahat. May bahagi na para sa mga daan at drainage. Nagkasundo pa ang lahat na kapag kanila na ang mga titulo ng lote ay bayanihan sila sa paggawa ng drainage at kalsada. You know, I'm always pessimistic on this matter. Sigurado ka ba na ibibigay nga ni Doña Martina ang lupang iyan? Okay, marami naman siyang yaman pero likas naman sa tao ang manghinayang. Walang basta nagbibigay ng property, Sophia. Lalo na pag kakaalam ko, past developing ang Laguna. Nagsusulputan doon ang mga factories, shopping malls, and subdivisions. Napakataas na ng value ng lupa dyan. Hindi ako magtataka kung manghihinayang ang mag-ina na ipamigay lamang ang iyon. Kapag ang lupang pangako na ang pinag-uusapan, pakiramdam ni Sophia ay hindi niya kapanig si Sander. Para bang hindi magawa ng binata na suportahan siya ng husto sa layunin niyang magkaroon ng sariling lupa ang mahihirap sa lupang pangako. Masyado bang pantastiko ang mithiin ng isang mayamang katulad ni Doña Martina ay makapagbigay katuparan sa mga pangarap ng mga walang lupa? Sa bagay na ito lamang talaga sila tila nagiging magkatunggali ni Sander. Matagal ko nang sinimula ng pagkumbinsi kay Mama Martina na i-charity na lamang niya ang lupang pangako. Makabubuti naman sa isang tao ang mag-share ng kanyang blessings. Pasis niya sa langit iyon. Nag-iisip pa si Mama Martina kung hindi makakapagbaba ng desisyon. Pero umaasa ako na kapag nag-decide siya, pabor doon sa mahihirap. Kilala ko si Mama Martina. Hindi niya ako kukup-kupin kung wala siyang konsensya, kung hindi siya maawain. Seryoso ang kanyang mukha na magsalita. Matigas naman sa sarili yan niyang opinion si Sander. But she will be giving away a very expensive piece of land. Pinaghirapan din naman niya iyon ng kanyang mga magulang na nagpamana sa kanya. Paano kung iyon ang maiisip ng Mama Martina mo? Masyado ka nang umaasa. Baka ka mabigo. Hindi ko iniisip na mabibigo ako, Sander. Mawawasak ang puso ng mga tao sa lupang pangako. Nagiinit ang mga mata ni Sophia. Nagiging emosyonal siya kapag ganoong pangatwiran na si Sander kung bakit hindi dapat basta magkakaloob ng libreng lupa ang isang mayaman sa mahihirap. Nanaig naman kay Sander ang pagtingin sa nobya. Hindi nga sila magkasundo sa lahat ng pananaw sa buhay. Pero tiyak niyang si Sophia pa rin ang babaeng nilalang ng Diyos para sa kanya. Kaagad na niyang niyakap at tinago gud sa buhok. Ayoko lang namang masaktan ka.
Baka mas indahin ko pa ang kabiguan kaysa mga nakatira doon. Hindi rin naman kita masisi. Nakatikim ka ng maayos na pamumuhay dahil natulungan ka ng isang mayaman. Marahil, gusto mo rin matulad sila sa'yo. Makaahos sa pamamagitan ng kawang gawa ng isang mayaman. Hindi naman masamang hangarin iyon. Ang sinasabi ko lang, sa panahon ngayon, medyo unrealistic na. Napagpag na parang alikabok ang tampo niya sa nobyo. Kapag ganitong nakakulong na siya sa yakap ni Sander, para siyang isang may sakit na pinagaling ng isang napakagandang milagro. Kahit magdiskusyon sila ng 1,000 beses ni Sander, kahit ayaw niyang magpatalo sa mga sarili nitong opinyon, mauuwi pa rin sa isang katotohanan ang lahat. Na anuman ang nasa kanilang pagitan, mahal na mahal pa rin niya ang lalaking ito. Kapag nasa lupang pangako sa Sophia, ay daig pa niya ang superstar kung tratuhin ng mga taga rito. Bilang social worker, marami na siyang naitulong sa kanila. Nakapagpadala na siya dito ng medical mission, libreng bakuna sa mga bata at libreng dental services. Kapag Pasko, isa ang lupang pangako sa mga unang binibigyan ng mga Christmas packages na karamihan sa mga laman ay mga pagkain. Dahil na rin ito sa kapasidad ni Sophia bilang social worker. Kapag nadaanan ng bagyo ang lupang pangako, kaagad may relief goods na matatanggap ang mga residente. Bawat buhay yata ng mga tao dito ay kabisado ni Sophia. Gaya ni Mang Tonyo, 56 taon na, mahina ang katawan dahil kung ano-anong sakit na ang dumapo at binubuhay na lamang ng 3 teenager na anak na nagtitinda ng mga jari at sampagita sa kalye. Si Aling Linda, dati itong labandera, pagtawid sa kalsada nahagip ng jeep, naputol ang 2 paa at 1 kamay. Ang bumubuhay dito ay ang bunsong anak na namasukang tindera ng tela sa Baclaran. Si Lolo Simeon, tumandang magbubuti pa rin. 3 apo na iwan ng kaisa-isang anak na biglang namatay sa sakit ang binubuhay. Si Nikki, isang hostess na malaki ang kita dati. May HIV virus ito. Pinandidirihan ng mga tao. Madalas ay nakakulong na lamang ito sa barang-barang nito na nasa huling hilera ng mga bahay sa lupang pangako. Ang naipon nito sa pag-hostess noon ay paunti-unting ginagamit sa pang-araw-araw na kailangan nito sa buhay. Pero libre naman ni si Nikki kapag kailangan nitong magpa-ospital. Bilang isang pasyente na malapit nang magkaroon ng full-blown AIDS, ay may libre itong access sa ospital. Minomonitor pa nga ang kalagayan nito. Dama ni Sophia ang pagtitiis ng mga taong ito. Kahit na iba na ang buhay niya sa kanila, kaisa pa rin siya ng mga ito sa diwa at kaluluwa. Sana naman Sophia, bago mapikit ang aking mga mata, matupad na ang pangarap namin na nasa aming pangalan na ang mga lote dito. 84 na ako. Bilisan-bilisan naman sana ng mama mo ang pagdedesisyon ng pagbibigay sa amin ng pinatitirikan ng mga bahay namin. Pinakamatanda si Nana Oria sa mga residente sa lupang pangako. Ito ang paboritong kakwentuhan ni Sophia kapag nadadalaw siya roon. Laging sa maliit na balkonahin ng bahay na plywood ni Nana Aurea sila nakapwesto kapag naghuhuntahan. Si Nana Aurea ang albularyo sa lugar na ito. Mas tiwala pa nga yata sa matanda ang mga kalugar na may sakit kaysa sa mga doktor. Pero ngayong mahina na ito, bihira na itong manggamot. Pabayaan ninyo, muli kong kakausapin si Mama Martina. Ipapalo up ko ang tungkol dito sa lupang pangako. Binigyan niya ng pag-asa ang matanda. Alam ko naman na kaya mo kaming tulungan, Ining. Ikaw talaga ang anghel na sugo ng langit sa amin. Kaya naman pinagpapala ka dahil sa iyong kabaitan. Maswerte ka sa nobyo mong si Sander. Kahit 2 beses lamang namin siyang nakita dito, halos lahat ay naniniwalang mabuti siyang tao. Siya ang nababagay sa iyo. Napangiti si Sophia. Sumaya siya sa kaalamang
Boto ang mga tagalupang pangako kay Sander. Kahit naman galing sa mayamang angkan si Sander, ay madali naman itong nakapag-adjust sa mga tao sa lupang pangako. Sa 2 beses na pagsama nito sa kanya doon, nagkaroon na kaagad ito ng mga kaibigan at kakilala. Naniniwala naman siya na tao sa puso ni Sander ang pakikitungo sa mga residente sa lupang pangako. Ano ba ang itsura ng tunay na anak ni Doña Martina Ining? Ni minsan hindi man lamang siya nagawi dito. Si Carol ho ay napakaganda ho. Plus syempre. Tapos na siya ng kurso, nag-masters na nga. Para masawain sa trabaho, palipat-lipat. Madali naman siyang makakita dahil intelihente naman talaga. Kaya yata hindi siya makapermi sa isang trabaho. Bored siya kapag nag-i-empleyo. Alam naman kasi niya na hindi siya mag-i-empleyado sa hinaharap dahil marami siyang mamamanahin. Pamahalaan lamang niya ang sabi ni Mama, matindi raw ang pakiusap mo sa kanya na ngayon na ibigay ang lupang pangako sa mga residente. Walang kangiting-ngiting lumapit si Carol kay Sophia. Nagsusulat ng report si Sophia sa maliit na mesa sa kanyang silid. Bukas ang pinto. Hindi niya namalaya na nakapasok na pala ang kaisa-isang anak ni Doña Martina. Nagulat siya. Matagal na siyang hindi kinikibo ni Carol. Ngayon nakikipag-usap ito sa kanya. Maagap siyang tumayo at dinala ang isang bakanting upuan kay Carol. Upo ka muna. Nagpaunlak naman. Nakadikwatro pang umupo ang aristokratang dalaga. Lumitaw ang magagandang legs nito sa hati ng silk na roba. Nagbalik sa upuan si Sophia at hinarap si Carol. Totoo yan, Carol? Sana nga ay hindi napagtagalin pa ni Mama Martina ang paghintay ng mga tao roon. Nakakaawa na sila. They deserve to be happy. Tumaas ang kilay ni Carol. Napakadali para sa iyo ang humingi ng malaking lupa para sa mga pobre. Hindi naman kasi iyon iyo. Alam mo ba kung magkano na ang market value ng lupang pangako? Napalunok si Sophia. Alam kong malaking halaga na ang kapantay ng lupang iyon. Pero noon pa inaasahan ng mga taga roon ang lupa. Karamihan sa kanila ay naniniwala na maaawa ang Mama Martina at may pagkakaloob din sa kanila ang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ako ang solong tagapagmana ni Mama. Ako ang dapat na magpasya kung ipamimigay ba ang lupa o pakikinabangan namin ng husto. Maraming gustong bumili sa lupang pangako. Ideal ito para sa isang subdivision, golf course o kaya industrial site. Milyones ang kikitain namin kapag ipinagbili ang lupa. Matalim ang mga mata ni Carol. Taas ang noo, ang forma ng taong hawak niya ang daigdig. Parang binagsakan ng mundo si Sophia. Ang gabundok na pag-asa ay gumuho. Mahigit 200 pamilya ang mawawala ng bahay. Mahigit 1,000 tao ang madi-displace. Mapapalayo sila sa trabaho, sa paaralan. Magkakawatak-watak ang isang ulirang komunidad. Saan pupulutin ang karamihan? Ang mga tumanda na sa lupang pangako. Paano nila matatanggap na sila ay kailangan pang magbalot? At kahit ang amoy ng lupa sa lupang pangako ay hindi nila madadala. Ang mga kabataan at paslit sa lupang pangako, saan na maaaring humabi ng kanilang pangarap para sa kinabukasan? Nasa mga kamay ni Carol ang kapalaran ng mga tao sa lupang pangako. Magmamakaawa ba siya rito? At paano naman siya ang pakikinggan ng isang taong may hinakit at galit sa kanya? Isang taong naniniwalang ito ay nagawan niya ng kaligayahan. Tumayo si Carol. Ngiti-ngiti. Ang 2 bisig nito ay pinag-cross sa harap ng tiyan. Tumingin ito sa kanya. Waring sinukat siya. Pakiramdam ni Sophia ay masyadong maliit ang katayuan niya sa harap ng anak ng kumukupkup sa kanya. Gaano kahalaga sa iyo ang commitment mo sa pagtulong sa kapwa bilang isang social worker, Sophia? Bakit katagang pinakakawalan ni Carol ay tila pinag-aralan, nasa timing ang pagsasalita. Napakahalaga. This is my life. Tiyak naman ang sagot ni Sophia.
Sarkastikong nag-react si Carol. Oh, hindi si Sander ang itinuturing mong buhay mo? Mahal ko siya. Siya ang inspirasyon ko. Alin sa dalawa ang mas mahalaga sa'yo? Hinarap siya ni Carol. Matigas na ekspresyon ng anyo nito. Ayokong mamili. Pareho ko silang kailangan. Kailangang mamili ka. Bakit? Dahil papipiliin kita. Isa lamang ang kailangan mong makamit. Hindi maaaring dalawa. Makahulugan ang sagot ni Carol. Kumabog ang dibdib ni Sophia. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, Carol? Nakausap ko na ang mama. Pinaubaya na niya sa akin ang lupang pangako. Ako ang magdidesisyon. Pero ang desisyon ko ay nakadepende sa resulta ng usapan natin ngayon. Ibibigay ko sa mga residente ang lupang pangako kapalit ng gagawin mong paglayo kay Sander. Walang kagatul-gatul ang pahayag ng mayamang dalaga. Napatayo na rin si Sophia. Sa unang pagkakataon ay muntik na niyang malimutan na may utang na loob siya kina Carol. Gusto niya itong sigawan. Hindi ko akalain na ikaw na ang napakaganda, napakayaman, napakatalino, magpapakababa, matututong man-blackmail, makuha lamang ang isang lalaki. Paano mo naman natiyak na kapag nilayuan ko si Sander, ay sa iyo na siya pupunta? Kapag pinili mo ang lupang pangako, masasaktan si Sander. Kahit gaano ka kamahal ng isang lalaki, kapag sinaktan mo ang pride niya, iiwan ka. At para lalo ka niyang masaktan, babalingan niya ako. I'm quite sure of this. Matalino ako, sabi mo nga. Alam ko ang mga posibleng mangyayari. Kung hindi mo man maangkin si Sander, hindi ito kasalanan ng mga residente sa lupang pangako. Bakit silang pahihirapan mo? Para mahirapan ang konsensya mo. Nang dahil sa iyo, ang swerte nila ay naging bato. Nang dahil sa pag-ibig mo kay Sander, sa halip magkaroon pa ng titulo ng lupa, ang mga residente sa lupang pangako ay mawawala ng tahanan. Mawawala ng dignidad ang kanilang pagkatao. Dahil sigurado akong sa lilipatan nila ay squatters na naman sila. Ang kulang na lamang kay Carol ay humalakhak para maging kumpleto ang eksenang pang-aapi nito sa mahihirap. Napakagatlabi si Sophia. Hindi lamang pala ang buhay ng mga residente sa lupang pangako ang hawak ni Carol sa palad. Ang kanya rin at pati na rin ang pag-ibig ni Sander. Pag-isipan mong mabuti. You cannot have your cake and eat it too. Ang mga residente sa lupang pangako o si Sander. Talagang ganoon. Sander is a good catch. That's why mahal ang kanyang kapalit. Hindi niya sinunod si Carol. Ayaw niyang mamili. Umiiyak siyang nagsumbong kay Sander. Alam ko naman na kaya nilang ipamigay ang lupang iyon. Ginagamit lamang niya para makuha ang gusto. Bakit kailangang idamay ang mga kawawang tao sa usapin niya sa puso? Walang kalaban-laban na biktima ang mga tagalupang pangako. Huwag mo nilang isipin na sila ay biktima, Sophia. Maaari mong isipin na sila ay nakinabang na rin naman ng napakatagal sa lupa ni Carol. Kaya kung mawala man iyon sa kanila ngayon, tanggapin na lamang nila ng maluwag at tanggapin mo na rin na may mga bagay na hindi naman talaga naangkin kahit minimithi ng matindi. Kaso lamang nasabi ni Sander. Dahil nga masakit sa kanya ang tila hindi na magbabagong kapalaran ng mga naninirahan sa lupang pangako. Nag-react siya sa may galit at hinanakit sa sinabi ng nobyo. It's so easy for you to say that. Kung sa bagay, bakit ko nga ba asahang magkatulad tayo ng pananaw? Magkaiba tayo ng pinanggalingan. Ang kapares mo ay si Carol na mayaman. Ang kapares ko ay mga tagalupang pangako. Salat sa buhay, kaya umaasa sa awa at tulong ng iba. Hindi mo maintindihan kung bakit ako ay humihingi ng malaking pabor para sa katulad kong mahihirap. Inis na rin nakipag-argumento si Sander. Mas gugustuhin ko sa mahihirap ang huwag maging palaasa sa iba. Mas gusto ko kung sipag at sikap ang pupuhunanin nila para magkaroon ng lupang titirikan ng sariling bahay. Mas may respeto at dignidad ang tingin ko sa mga ganyang tao, kaysa basta sila nagtayo ng bahay sa hindi nila lupa.
Nagtagal sa pagtira sa lupang iyan at ang dulo ay aasa pa rin sila na ibibigay na lamang sa kanila ang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Para bang ginantimpalaan mo ng pangamba yung maling ginawa nila, ang paggamit ng lupa ng iba nang walang pahintulot ay lihis sa batas, Sophia. Ang tawag doon ay land grabbing o squatting. Can you imagine kung lahat na lamang ng squatters ay bibigyan mo ng lupang basta na lang inukupa, sa halip na paalisin mo dahil hindi naman kanila iyon? Mawawalan tayo ng law and order dito sa Pilipinas kung ganyan ang attitude natin sa mga squatters. Kaya ako tutuloy sa gusto mong mangyari dyan sa lupang pangako. Because basically it's wrong. You are coddling squatters. Binibigyan mo ng maling pangarap ang mga squatter na yan. Sa halip na turuan mo silang magsikap pa at magtiyaga, pinaasa mo silang mabigyan ng lupang kanilang basta inukupa. Tinuruan mo silang maniwala na ang pagkuha ng bagay na hindi kanila ay may gantimpala. Walang kaibahan sa taong nagnakaw. Ibigay na lamang sa kanila yung ninakaw nila dahil nakakaawa sila. Anong mangyayari sa mundo kung ganyang klase ng patakaran ang paiirali natin? Wala nang magtatrabaho. Wala nang magsisikap. Basta kukuha na lamang ng pag-aari ng iba. Sophia, hindi lahat na dikta ng puso ay tama. Sa pagkakataong ito, para naging estranghero sa kanya si Sander, parang hindi ito ang lalaking nanuyo sa kanyang pag-ibig. Na kapag siya ay nilalambing ay para siyang iniaakit sa langit. Na kapag siya ay hinahalikan ay parang walang katapusan ang kanyang kaligayahan. Ito nga bang nilalang na tiniyak niya sa sarili na siya niyang makakasama sa buhay hanggang sa huling araw niya sa mundo? Ito nga ba ang taong buong puso niyang pinagkatiwalaan ng kanyang pag-ibig? Bakit wala sa hinagap niya noon na hindi pala nakikisimpatya si Sander sa mga taong malapit na malapit sa kanyang puso, ang mga residente sa lupang pangako? Na ating tawagin ni Sander ang mga tagalupang pangako na mga taong kulang na lamang ay magnakaw. Para kay Sophia, hindi ninakaw ng mga taong iyon ang lupa. Napilitan lamang silang tumira dito. Nagtirik na masisilungan dahil wala na silang mapuntahan. Natuto na silang ituring na tahanan ang lupang ito. Hindi naman nila kayang bilhin. Kasalanan bang hangarin na ikaw ang gawa na lamang ng mayayaman ang lupang isa lamang sa napakarami nilang ari-arian? Bakit kita minamahal? Bakit saglit akong nabulag sa'yo? Tama ka. Hindi nga sa lahat ng pagkakataon ay tama ang dikta ng puso. Sinunod ko ang dikta ng puso ko. Nakinig ako sa sinabi mong iniibig kita. Pero mali pala iyon. Mali ang lalaking iniibig ko. Hindi kita kakulay. Hindi kita kauri. Ngayon, anong ginagawa mo? Nilalait mo ang mga taong kauri ko. Para na rin ako ang nilalait mo. Punong-puno ng galit ang mga salita ni Sophia. Lumambot ang anyo ni Sander. Hindi ko sila nilalait, Sophia. Nagiging practical at unemotional lamang ako sa pagtingin sa kanilang kalagayan. Dahil hindi ka nagdanas ng hirap. Dahil negosyante ka. And a successful businessman at that. Kaya kung tingnan mo ang bawat bagay, kailangan may puhunan para may tubo. Wala sa vocabulary mo ang pagkakaloob ng libre. Bawat bagay na gustong makamtan, kailangan may bayad. Ngayon ko lang natanto kung ano ka. Isang napakamateryosong tao. Nasaktan si Sander. Alam mong regular akong nagbibigay ng pera at groceries sa 3 bahay at kawang gawa. Tumutulong ako sa kapwa ko sa tamang paraan. Ang pagbibigay ng lupang tinirahan ng walang pahintulot, palagay ko, ay hindi magandang paraan ng kawang gawa. Sa bagay na ito tayo hindi nagkakasundo. Limutin mo na ako, Sander. Kalilimutan na rin kita. Automatiko itong lumabas sa kanyang bibig. Utos ng damdaming naghihimagsik. What? Maang ni Sander. Walang patutunguhan ang relasyon natin. Hindi kita maaaring pakasalan. Hindi ko masikmura ang laman ng isip mo
tungkol sa mga taong kauri ko. Nakalatay sa anyo ni Sander ang matinding sakit. Pagpapalit mo ang unawaan natin sa isyu ng lupang pangako? Dahil sa kanila, hindi bali nang mawala ako sa'yo? Oo! Isinigaw niyang luhaam nanginginig sa galit. Naging sarkastiko si Sander. Hindi kaya gagamitin mo lang ako para maibigay na sa mga taong iyon ang lupang pangako? Napakunot noon si Sofia. Anong ibig mong sabihin? Kapag hiniwalayan mo ako, hindi ba ang sabi ni Carol, ililipat na ang titulo ng lupang iyon sa mga residente? Wala akong ganyang intensyon, tanggi ni Sofia. Pero doon pupunta. Doon mauuwi ang breakup natin. Ang makikinabang ay ang mga taong masyado mong mahal. Mahal na wala sa lugar. Napakaliit ng pagtingin mo sa akin. Kapag hiniwalayan mo ako, matatanggihan mo ba kung ililipat na ni Carol ang lupa sa pangalan ng mga residente doon? Naghahamon na tanong ni Sander. Matagal bago nakasagot si Sofia. Ano man ang gustong gawin ni Mama Martina sa lupang iyon ay hindi ko hawak. Sila lamang ang makakapagdesisyon. Ang paglayo mo sa akin ay para na rin pagbibigay daan sa katuparan ng mga tagalupang pangako. Ang maangkin ang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Nakikipag-break ako sa iyo dahil hindi tayo magkasundo, hindi para sa kanilang kapakanan. Nagmamatigas si Sofia. Mahirap nang maniwala sa sinabi mo, nagtago sa mga ngipin ni Sander. Paniwalaan mo kung ano ang gusto mong paniwalaan. Hindi ko nababawiin ang sinabi ko. Malaya ka na, malaya na rin ako. Salamat sa maikling panahon na ipinagaloob mo sa akin. Kahit papaano, naging maganda rin naman ang ating pagsasama. Pero hanggang doon na lamang iyon. Tuyo na ang kanyang mga mata. Nakataas ang kanyang noo. Larawan siya ng isang nagmamalaki sa pakikipaghiwalay niya sa unang nobyo. Kung yan ba talaga ang gusto mo sabi ni Sander. Walang pagdadalawang isip na mababasa sa mukhang puno ng galit. Tumalikod na ang binata. Mabilis ang hakbang na nagbalik sa kanyang kotse na sa malawak na parking lot. Barangkadang sasakyan, pinaharurot ni Sander. Saglit na naawa sa sarili si Sofia. Kanina ay dumating siya sa parke. Nang sakay ng magarang kotse ni Sander. Naalalayan pa niya ito pagbaba. Larawan pa sila ni Sander ng isang maligayang pareha. Sweet tingnan. Ngayon ay iniwan siya nitong nakatanga sa gitna ng malawak na damuhan. Uuwi siyang mag-isa, sakay ng pampasaherong jeep. Wala siyang kaibahan sa isang mainit na pagkain na masarap isubo. Nang mapaso ang may hawak, nagbagong isip na inilaglag na lamang siya sa lupa. Nadumihan siya at hindi na maaaring pulutin at pakainin ng iba. Lumipas ang isang linggo, kahit isang tawag, hindi ginawa ni Sander. At dahil seryoso naman si Sofia sa ginawang desisyon, hindi siya nagtangkang kumontak sa lalaki. Masasabi niyang pride na lamang ang kanyang ipinagmalaki. Hindi na kaila kay Carol ang nangyayari sa kanila ni Sander. Hindi na niya inalam kung paano nito natiyak na wala na nga sila ni Sander. Nakangating nakipag-usap sa kanya si Carol. Ito ang lumapit habang nag-spray siya ng fertilizer sa mga orchids. So, wala na kayo ni Sander. Nakipag-break ako sa kanya. Pero hindi dahil sa gusto kong mailipat na ang titulo ng lupang pangako sa mga tao doon. Nakipag-break ako dahil hindi niya ako maintindihan. Hindi ko rin siya maintindihan. Formal na sagot niya. Hindi naman importante sa akin ang dahilan. Ang importante, wala na kayo. Kaya masaya ka na. Napapailing siya. Of course, hindi naman ako ipokrita. Hindi ako mag-pretend na malungkot at baliwala sa akin ang current development. Permanente na ito, hindi ba? I mean, wala ka ng balak na makipagbalikan sa kanya. Unless baguhin niya ang sarili niyang pananaw. Mahirap magsama ang dalawang taong puti at itim ang mga kulay ng kanilang paniniwala.
Hindi ko maaaring isakripisyo ang sarili kong paniniwala. I know, Sander. Siya ang taong hindi nagbabago ng paninindigan. Not even for the woman he wants to marry. Hindi ka makakaasang siya ang susuko sa paniniwala mo. May kumurot sa puso ni Sofia. Aminado siya sa sinabi ni Carol. Ni hindi nga siya umaasa na magkakabalikan sila ni Sander dahil alam niya matigas ang karakter ng lalaking iyon. Hindi ito marunong magbabago-bago ng isip. Talagang wala na silang pag-asa ni Sander. Ipinahanda ko na ang mga papeles sa abogado. Nangako sa akin ng lawyer na in 2 weeks, ang titulo ng lupang pangako ay nasa pangalan na ng mga residente doon. Masiglang nagbalita si Carol. Nabitiwan ni Sofia ang sprayer ng fertilizer. Nanginig ang buong katawan niya. Nabili ba siya ni Carol? Look, ang sabi ko, hindi ako nakipaghiwalay kay Sander dahil sa lupa. Iba ang dahilan ng pakikipagkalas ko sa kanya. Pati boses niya ay nanginginig. Tinaasan siya ng kilaw ni Carol. Huwag mo sabihin sa akin na ayaw mong malipat sa mga residente ang titulo ng lupa. Ano ba mapatunayan mo kay Sander kung ikaw naman ang aayaw? Ngayon, naibigay natin sa mga residente ng legal ang lupang kinatitirikan ng bahay nila. Hindi siya nakasagot. Hindi namin alam kasi kung ano ang tama. Hanggang sa formal nang mailipat ang titulo ng lupa sa bawat pamilya ng mga residente sa lupang pangako, hindi na talaga nagkausap sina Sofia at Sander. Tuwang-tuwa ang mga residente dahil may individual title na sila. Pantay-pantay ang sukat ng kanilang mga lote. Wala silang gasto sa pag-aayos ng mga papeles. Sinagot lahat ni Doña Martina at Carol. Gumanda na rin ang pagtingin ng mag-ina kay Sofia. Kinausap siya ni Doña Martina. Sofia, masaya na ako kahit pa siguro hindi magkatuluyan sina Carol at Sander. Hindi nasasama ang loob ko sa'yo. Ang importante lang naman kasi, hindi rin sa iyo mapunta si Sander. Para namang hindi ko masabi na ikaw pa na itinuturing kong hindi iba sa akin ang nakaagaw sa kaligayahan ng sarili kong anak. Pilit ang ngiti niya. Mas mainam siguro na kay Carol na mapunta si Sander. Silang bagay. Kami ni Sander ay parang langis at tubig. Talagang totoo yung kasabihan na ang mahirap ay hindi talaga para sa hindi niya kauri. Tumango-tango si Doña Martina. Hindi naman dahil tinitingnan ko ang kapakanan ng anak ko, kaya inanyunan kita diyan, iha. Pero logically, magkaiba talaga ang isip at damdamin ng isang galing sa mayaman at isang galing sa hirap. Sana ay lumigaya sila. Habang sinasabi niya iyon, para namang pinipiga ang kanyang puso. Ginagawa naman ni Carol ang mga tamang paraan para sila ni Sander ang magkalapit ng husto. Nasanay na rin ako sa pagka-agresibo ng anak ko. Kapag gusto niya, talagang kailangan niyang makuha. Napakagat labi na lamang si Sofia. Siya nga nakipagkalas kay Sander. Tinanggap niya ang katotohanang hindi sila magkatugma. Pero hindi pa rin nabago ng galit ang napakatibay na pagmamahal niya kay Sander. Tinitiis niya at sinasarili ang pagsisi na nawala sa kanya ang binata. Kagagaling niya sa trabaho, pagpasok niya sa gate na pantao, ay natanang niya kaagad sa swimming pool sina Carol at Sander. Sexy si Carol sa itim na bikini nito. Si Sander naman ay parang Greek god sa suot na brown trunk. Nagtatawa na ang dalawa dahil para mga batang naglalaro ng tubig. Saglit na para siyang ipinako sa kinatatayuan. Walang naghanda sa kanya sa eksenang iyon. Napakasakit palang makita ang lalaking mahal mo. Kana rin na ibang babae na ang kaulayaw. Napatingin din sa kanyang dalawa. Tumigas ang anyo ni Sander sa halip na parang magilty. Ngiti ng isang nanalo naman ang lumitaw sa mukha ni Carol. Nakuha na niya ang kanyang gusto at naibigay naman niya ang kabayaran. Ang titulo ng lupang pangako para sa mga naninirahan doon. Binawi niya ang paningin sa swimming pool at tumuloy na sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa sariling silid. May nag-udyak sa kanya na sumilip ng palihim sa bintana. Sa swimming pool, kina Carol at Sander.
Para siyang isang sadista, ang tanging gusto ay masaktan ang sarili. Binuksan niya ng konti ang bintana. Mula rito ay natutunghayan niya ang swimming pool. At agad naman siyang nagsisi kung bakit niya ito ginawa. Dahil ang nadungawan niyang tanawin ay parang patalim na tumarak sa kanyang dibdib. Naghahalikan sina Carol at Sander habang nakalubog ang mga katawan sa tubig. Mabilis, lumuluhang lumayo siya sa bintana. Napaupo siya sa gilid ng kama at sinikap na hinaan lamang ang paghagulhol. Sa swimming pool, kapwa hinihingal sina Carol at Sander nang maghiwalay ang mga labi. Nakakunot ang noo ni Sander. Pinayapa naman ni Carol ang gustong magwalang pagnanasa sa ginawa nila ni Sander. Alam niyang hinalikan lamang siya ni Sander para pasakitan si Sophia. Alam nito na katapat ang swimming pool ang silid ni Sophia at maaaring palihim ngayon itong nanonood sa kanila. Pero dahil tusong babae si Carol, sa halip na masaktan at mainsulto, nakapag-isip agad siya ng paraan para maggamit sa sariling kapakanan ang naganap. Mapanghamon ang tingin niya kay Sander. Hinalikan mo ba ako para lang makaganti ka kay Sophia? Of course not. Tanggi ka agad ng binata. Hindi magawang aminin ang katotohanan. Dahil bukod sa nagmumukha siyang kawawa, malaking insulto pa ka kay Carol. Are you telling me that na talagang gusto mo na ako? Madali ka namang gustuhin, Carol, ng kahit sinong lalaki. Sigurado akong nakita tayo ng mama ko. Pagsisinungaling ni Carol. Nataranta si Sander. Ganoon ba? I'm sorry. Nagpabigla-bigla ako. Nakakahiya naman sa mother mo. Hindi naman nakakahiya kung sa pagtatanong niya sa akin kung may relasyon na ba tayo. Ang may sasagot ko ay oo. Nasukol na si Sander. Well, why don't you tell her na oo, may relasyon na nga tayo. Nagsimula ngayon. That is, kung wala ka pang nobyo. Kulang na lamang ay tumalon sa tuwa si Carol. Pero sinimplihan niya ang kilos. Hindi masyadong nagpahalata. Alam mo namang imposible akong magka-boyfriend ng iba. Iisang lalaki lamang ang gusto ko at ikaw yun. Pinangatawanan ni Sander. Naisip niyang malabo na naman talaga sila ni Sophia. Hindi niya mapapatawad ang isang taong tila ginamit lamang ang kanyang pag-ibig para sa kapakanan ng iba. Niyakap niya ang sexy at malambot na katawan ni Carol. Muli niya itong kiniyumos ng halik sa mga labi. Hindi may kakailang masarap ding halikan si Carol. Huwag na lamang niyang pakinggan ang sigaw ng kanyang puso. Dahil pangalan pa rin ni Sophia ang kanyang naririnig. Dahil kapritsosang nobya si Carol, sa malambot na paraan ay nagdemand ito kay Sander na araw-araw siyang dalawin ito. Kung hindi man ay sinusundo ni Sander ang dalaga para mag-dinner, manood ng sine, mag-disco o kaya ay mag-ballroom dancing. Araw-araw ay parang tumatawid ng impyerno si Sophia tuwing nasa bahay si Sander. Walang katapusan ang hapdi sa kanyang puso kapag nakikita niya sina Carol at Sander. Hanggang dumating sa puntong parang ayaw na niyang umuwi sa bahay ni Doña Martina at Carol. Si Nana Aurea nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay ni Sophia. Wala siyang inililihim sa matanda. Ito na talaga ang kanyang mother confessor mula nang magkahiwalay sila ni Sander. Si Nana Aurea nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at pangunawa. Walang kaalam-alam ang mga residente dito sa lupang pangako kung gaano kalaki ang isinakripisyo mo para sa kanila. Paulit-ulit na itong sinabi ni Nana Aurea kay Sophia. Hindi ko naman ho talaga ipinagpalit si Sander sa titulo ng lupang ito. Napasa inyo na lamang ang titulo dahil sa katuwaan ni Carol na nagkahiwalay kami ni Sander. Para sa akin, ikaw pa rin ang instrumento na naangkin namin ang legal ang mga kinatitrika ng bahay namin. Napakalaki pa rin ang utang na loob namin sa iyo, Sophia. Hindi ko iniisip na may utang na loob ang mga tagalupang pangako sa akin. Basta natutuwa naman ako na may sarili na kayong lote. Hindi na kayo mapapaalis dito. May sarili kayong lugar sa mundo. At paano ka naman?
Mahirap ang kalagayan mo. Doon sa inuuwian mo, nakikita mo ang mga eksenang hindi mo na dapat makita. Nasasaktan ka araw-araw. Makabubuti sa'yo kung hindi mo na makikita sina Sander at Carol. Iniisip ko na magpaalam na kay Mama Martina. Uupa na lamang ako ng maliit na apartment o kaya ay silid. Baka silid na lang. Maliit lang naman ho ang sweldo ko bilang social worker. Silid lamang siguro ang kaya kong upahan. Bakit ka pa uupa? Sa iba ka pa titira? Nag-iisa lamang ako dito. Ikaliligaya ko kung dumito ka na. Maliit nga lamang itong bahay ko pero magiging komportable ka na rin dito. Hindi malamok dito kasi naka-screen kahit papano yung mga bintana ko. At hindi ka nagagastos. Wala ka nang babayarang lupa. Alam kong iyong trabaho mo ay trabaho ng isang taong hindi materyoso. Mahal na rin ang renta ngayon sa kahit isang silid. Pahirap sa bulsa mong kapos. Nakakahiya naman ho yata. Magdaramdam ako sa'yo kapag tumanggi ka. Nagbanta ang butihing matanda. Napangiti si Sofia. Hindi lamang makatitipid siyan ang bintahe kapag kay Nana Aurea siya pumisam. Itong mga nakaraang linggo nasagad siya sa problema at hinanakit para siyang nakatagpo ng bagong pangalawang ina sa katauhan ni Nana Aurea. Mahirap magbasa ng pagtitiis kapag nag-iisa. Mas madali kapag may kasama, may katuwang. O kailan ka lilipat? Nabasa ng matanda ang pagsang-ayon ng kanyang kausap kahit hindi pa ito nagsasalita. Magpapaalam ho muna ako ng maayos kina Mama Martina at Carol. Papayagan ka naman siguro ano? Nasa edad ka na naman. Maaari nang magpasiyang mag-isa. Palagay ko ho, sasabihin ko naman ho sa kanila ang totoo. Na gusto kong maging malayo. Na talaga ako kay Sander. Pabor naman ito kay Carol. Kaya walang dahilan para sila tumanggi. Kay Doña Martina unang nagpaalam si Sofia. Galit ka ba sa amin ni Carol? Kaya ayaw mo na? Dito, casual ang pagtatanong ng Donya pero halatang nalulungkot din ito. Naku, hindi ho. Parang rason para ako ay magalit. Ang gusto ko lang talagang mangyari, hindi na kami magkita ni Sander. Pareho lang ho kaming naaasiwa. Hindi naman maaaring hindi na siya pumarito dahil formal na namang may unawaan sila ni Carol. Kaya dapat lang ho na ako ang lumayo. At hindi na kita maaaring asahan sa mga gawaing ini-assign ko sa iyo. Hindi nakasagot si Sofia. Kapag patuloy pa rin siyang magtatrabaho kay Doña Martina, mapapadalas pa rin ang pagparito niya sa bahay ng mag-ina. Bumuntong hininga ang Doña. Naunawaan naman kita. Sige, pahig na ako. Kukuha na lang ako ng ibang taong mapagkakatiwalaan din. O kaya, baka turuan ko na si Carol sa mga naiwan mong trabaho. Kumislap ang mga luha sa mga mata ni Sofia, pero sinikap niya makangiti sa babaeng kumukop sa kanya. Nagpalaki at nagpaaral. Maraming salamat ho, at kahit po nasa ibang bahay na ako, hindi ko po makakalimutan ang kabutihan ninyo. At dalawin ko ho kayo paminsan-minsan. Napaiyak na rin ang Donya. Alam mo, mamimiss din naman kita. Napakabait mo. Pinagbigyan mo ang anak ko. Maraming salamat, Sofia. At nagyakap sila. Halatang masaya si Carol. Nandito naman siya nagpaalam. Oh, that's a good idea. Malayo ba dito ang lilipatan mo? I would appreciate it better kung malayo. Ikaw na rin ang nagsabing naiilang ka kapag nagkikita kayo dito ni Sander. Mas naiilang kami ni Sander kapag nandidiyan ka lang sa tabi-tabi. Malayo naman siguro dito ang lupang pangako. Doon ako titira, sa bahay ni Nana Aurea. Siya ang nag-offer ng tahanan niya sa akin. Mabuti kung sa lupang pangako. Kung naroon ka, hindi ka na namin maaamoy. And besides, it's good for you to be with your own kind of people. Mas magiging masaya ka na doon, palagay ko. Dahil hindi ka na misfit. You really belong there.
Hindi na niya dinibdib ang pasaring at sundot ng insulto. Sanay na rin naman kasi siya sa talas ng dila ni Carol. Maraming salamat pa rin, Carol. Lagi akong may utang na loob sa'yo. Hindi naman ako kukupkupin ng mama mo kung ayaw mo. Napalaki at napag-aral niya ako dahil hindi ka tumutol. Nagkibit balikat si Carol. You're welcome. At lagi ka sanang lilingon sa pinanggalingan mo. Huwag mong kalilimutan, hindi ka magiging ganyan kung hindi ka sa amin ni Mama. And I wish you luck. Hope you'll find the right guy for you. Huwag ka na sanang magkamali. Next time, iyong kapantay mo lamang ang mahalin mo. Para hindi ka na muling masaktan. Napakagatlabi na lamang siya. Aalis na lamang siya. Hinamak pa rin siya ng kaisa-isang anak ni Doña Martina. Pero hindi siya maaaring magalit. Wala siyang karapatan. Ang tahanan na lilipatan niya ay sako pa rin ng kawang gawa ni Doña Martina. Ang kinatitirikan ng bahay ni Nana Aurea ay nagmula pa sa yaman ng mag-ina. Naglipat siya ng mga gamit. Dadalhin niya sa pag-alis ang lahat. Sa piling ni Nana Aurea at ng ibang tagalupang pangako ay naging maligaya na rin si Sofia. Hiyang-hiya sa kanyang simpleng buhay. Magmula na maging legal na pag-aari ng mga tagalupang pangako, ang kinatitirikan ng kanilang mga bahay ay lalo silang naging masinop at maalaga sa paligid. Bawat bakuran ay maraming tanim, napapalamutihan ng mga bulaklak, at kahit hindi simentado ang mga kalsada ay napakakinis, walang kalat. Ang lahat ng basura ay nasa lalagyan na may takip. Tila isang munting paraiso ang lupang pangako sa paningin ni Sofia. Totoong naging kulang ang buhay niya mula nang mawala sa kanya si Sander. Pero nakakayanan niyang dalhin ang hirap dahil pakiramdam niya ay hindi naman siya nag-iisa ngayon. Napakarami niyang kakampi. Secured na secured ang pakiramdam niya dito sa lupang pangako. Wala siyang paninimbangan. Wala siyang mga taong kinatatakutan na makaharap. Kung hindi nga lamang utos ng bilang pagtanaw ng utang na loob. Kaya kinailangan niyang dumalaw kahit paminsan-minsan kina Doña Martina. Hindi niya gagawin. Para sa kanya, ang pagtapak na muli sa pinanggalingang tahanan ay isang obligasyon na hindi magaan ang ngayon. Masakit pa rin sa puso niya ang nangyari sa kanila ni Sander. Mas naisin niyang wala siyang makikitang magpapaalala sa kanya sa dating nobyo. Pero hindi nga maaaring hindi niya dalawin kahit si Doña Martina man lang. Makaraan ng halos 2 buwan ay ngayon lamang siya nagbalik sa dating tirahan. Ang malaking balitang sumalubong sa kanya ay ang nalalapit na kasal ni Carol at Sander. Sa mismong bibig ni Carol ang galing. You are invited to our wedding. Sabay abot sa kanya ng kulay puti at mamahaling envelope. Nakangiti naman niyang tinanggap ang imbitasyon. Kahit hindi siya managulat, ang puso niya ay para pa ring tinarakan ng napakatalas na patalim. Hindi nga niya maintindihan kung paano niya nagawang umiti. Ngayon niya nararanasan iyong kasabihan na hindi lahat ng may ngiti sa labi ay masaya. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sa mga sandaling ito ay magpaalam na kaagad sa mag-ina. Pero magbibigay siya ng maling impresyon kapag susundin niya ang diktarang damdamin. Ang gusto niya ay mapaniwala si Carol, pati na rin si Doña Martina na nalimot na niyang tuluyan si Sander. Halos 2 buwan na siyang lumayo. Katawa-tawa siya kapag nahalatang mahal pa rin niya ang dating nobyo. Naparte niya ang sarili, pero hindi niya tiyak kung kapanipaniwala ang kilos at mga salita niya. Congratulations! Dalangin ko ang kaligayahan ninyo. Pero kung hindi ako makakadalo sa kasal, pasensya na kayo ni Sander. Talagang napakarami kong trabaho. Lagi kami sa Lahar areas. Alam mo na, tag-ulan, walang katapusan ang problema ng mga kababayan natin doon. Basta may imbitasyon ka, bahala ka kung dadalo ka o hindi. Kabastusan naman kasi kung ikaw pa ang kaliligtaan kong imbitahin.
Kahit papano ay napatira ka dito sa amin. Pasupladang sagot ni Carol. Kumusta na kayo, Mama Martina? Mabuti naman, ikaw Sofia. Kumusta na kayo sa lupang pangako? Nasaan nyo naman ang donya ang tapat na pakikibalita? Maayos po naman ang buhay ng karamihan. Masaya rin ho kami, nagtutulungan. May nobyo ka na ba doon? Si Carol ang nagtanong. Naku, wala pa. Maraming kaibigan, babae at lalaki. Kasundo ko ang lahat ng mga dalaga at binata doon. Maganda ka, may trabaho. Good catch ka kung mga binata sa lupang pangako ang titingin sa'yo. Nagpasaring na naman si Carol. Mababait ang mga binata doon, Carol. Hindi sila liligaw sa dalaga na ang motibo ay kung ano ang mapapakinabangan. Pinagtanggol niya ang mga taong sabi nga ng kaisa-isang anak ng donya ay kanyang kauri. Nagkibit balikat si Carol. Well, I just hope you'll find soon your own man. Bilang ex-girlfriend ni Sander, ay gugustuhin niyang lumagay ka na rin sa tahimik. Tumangaw na lamang siya. Siyempre, mas mainam nga naman yung pareho kaming nasa maayos ng estado sa buhay. Hayaan mo, pasasaan ba't matatagpuan ko rin ang para sa akin. Bukas naman ang aking puso. Handa akong magmahal ng isang lalaking karapat-dapat. At mas nataisin ko kung kapareho ko lamang siya ng kalagayan sa buhay. Para nga, wala ng conflict. Tila nasiyahan si Carol sa kanyang sagot. Now, you're just being practical. I wish you luck, Carol. Hindi siya nagtagal. Magalang siyang humalik sa noo ni Doña Martina bago umalis. Kinawayan naman siya ni Carol nung nasa pinto na siya. Paglabas niya sa higanting gate ng mansyon, para siyang kinapos ng hangin sa loob. Napabigla siyang huminga ng malalim. Mahirap magkontrol ng emosyon. Dahil nasa eksklusibong subdivision sina Doña Martina, halos wala kang makikitang tao naglalakad sa kalye. Kukunti rin ang mga kotse na dumadaan. Malaya siyang umiyak, pero nagmamadali siyang nagpahid ng luha nang may puting kotseng paunti-unting tumigil sa tapat ng gate ni Doña Martina. Kinabahan siya. May kutob siya kung sino ang nasa loob. Madilim ang tinted na salamin, kaya hindi niya makita ang sakay. Nang ma-realize niya na nakaharang pala siya sa gate na gustong pasukin ng kotse, ay tumabi siya. Lumakad siya ng ilang hakbang sa gawing kaliwa. Umurong naman ang kotse. Tinapatan din siya. Nawala na sila sa sentro ng saradong gate. Bumukas ang driver's side. Parang may bakal na kamay na sumakal sa leeg ni Sofia nang tumambad sa kanyang paningin si Sander. Nagbago man ng bahagya ang anyo nito, ang epekto ng afil sa kanya ay napakatindi pa rin. Payat kaysa dati si Sander, mahaba ng konti ang buhok, nakarag ito. Nakatingin ito ng malalim sa kanya habang magkalapat ng mariin ang mga labi. Larawan ng taong may puot. Nakaikot kaagad ito at sa kotse, at ilang saglit lamang ay kaharap na niya ito. Kahit nasa labas sila, bukas sa lahat na maaaring makakita. Walang pangingimi o pag-aalinlangang kumilos si Sander. Hinawakan siya nito sa kanang braso, mahigpit, masakit. Kumusta na ang babaeng nagbenta ng pag-ibig? Sander, alam mong hindi totoo yan. And besides, ikakasal na kayo ni Carol. Hindi na natin dapat ungkatin ang nakaraan natin. Hinihila niya ang kanyang braso, pero hindi man lamang siya natinag ang kamay ni Sander. Kagustuhan ko ang pagpapakasal kay Carol. Hindi ako pinilit. Naisip kong siya nga ang babaeng bagay sa akin. Pero hindi ibig sabihin ay napapatawad na kita sa malaking insultong ginawa mo. Sa pag-ibig ko, ginamit mo ito para sa kapakanan ng iba. Ibinigay na kusa ni Carol ang lupa nila nang magkahiwalay tayo. Hindi ko hiningi bilang kapalit o kabayaran. Dahil hindi naman ako nakipaghiwalay sa'yo nang nasa isip ay mapunta ang lupa sa mga residente ng lupang pangako. Nakipaghiwalay ako sa'yo dahil magkaiba tayo ng pananaw sa buhay, Sander. Wala akong makitang kaibahan, iisa ang alam ko. Hindi mo ako totoong mahal.
Lupa lamang ang katumbas ng relasyon natin at napakasakit nan sa isip at damdamin ko. Binaliwala mo ang pag-ibig ko. Para akong tanga. Minahal kita ng husto. Wala akong napala kundi sama ng loob. Ikaw ang unang babaeng lumoko sa akin. Hangad ko ang kaligayahan mo sa piling ni Carol, Sander. Kung may kasalanan man ako sa'yo, patawarin mo na lang ako. Hindi ka rin matatahimik kung mananatili kang galit. Concern pa rin siya sa dating nobyo. Liligaya kami ni Carol. Hindi ko siya gagawing panakipbuta sa'yo. The best revenge I can have is to be happy with her. Kaya ako nagagalit, nangihinayang ako sa panahon na iniukol ko sa'yo noon. At sana ay hindi ka nagkamali sa pinili mo. Mas pinaboran mo ang mga residente sa lupang pangako. Sana ay hindi ka mabigo sa kanila. Tiwala siyang sumagot. Huwag mo silang idamay sa galit mo. Mababait sila. Mga simpleng tao. Maligaya sila ngayon. Hindi ako mabibigo sa kanila, Sander. Hindi ka nakakasiguro. Sarkastiko na ang anyo ni Sander. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang lupang iyon ay tinatarget talaga ng isang grupo ng mga Taiwanese investors. May makakasosyo silang mga Pilipino investors. Ang lugar na iyon ay gustong i-develop na shopping center at bahagi ang lupang pangako sa plano na ginawa ng mga investors na ito. Pero hindi na nila maaaring kunin sa mga residente ang lupa dahil legal ang mga titulo na hawak nila. Hindi ba? Nilalapit sa mga residente at tinitiyak ko sa iyo mangyayari ang lahat ng sinabi ko. Mas marunong akong kumilatis sa mga tao kaysa iyo. Alam ko marami ang nasisira sa pera. Mababaliwala ang malasakit mo. Ang sinakripisyo mo. Magsisisi ka kung bakit nang dahil sa kanila ay nagkahiwalay tayo. Natagpuan niya ang sariling nagagalit na kay Sander. At bakit naman ako maniniwala sa mga sinabi mo? Noon pa naman talaga ay wala kang sinabing maganda sa mga taong iyon na siyang kauri ko. Ayaw mo nung paniwalaan na karapat dapat silang bigyan ng libreng lote. Ngayon naman may bago kang paninira. Ginagawa mo na silang mukhang pera. Praktikal kasi ako mag-isip. Hindi ako idealistikong katulad mo. Kahit naman sino, basta kapos, nasisilaw ng malaking halaga. Kaya nga bago ka magsakripisyo para sa ibang tao, unahin mo muna ang sarili mo, lalo ng pag-ibig. Love should be priceless. Hindi pantapat sa kawang gawa ang pag-ibig, Sofia. Pero iyan ang ginawa mo. Ginawa mong pang charity ang pag-ibig ko. And I can forgive you for that. Tama na, para nang sasabog ang mga taingan niya sa panunumbat ni Sander. Akala ba nito ay hindi siya nasasaktan sa kanilang paghiwalay? Akala ba nito ay sapat ng lumigaya ang mga residente sa lupang pangako para mapaghilom ang sugat niya sa puso sa pagkawala ni Sander sa kanyang buhay? Bakit siya nasusuklaman ng laking minamahal? Dapat nga ba ay kahabagan siya? Dahil siya, hindi na makakatagpo ng ipapalit kay Sander. Pero si Sander, buong puso na nitong natanggap si Carol bilang kanyang nakahihigit na kapalit. Hindi na dapat magalit si Sander sa kanya. Na kay Sander na lahat ngayon. Makisig, mayaman at napakaganda. Matalino, mayamang mapapangsawa. Siya, ang tanging mabibilang niya sa kanya ay mga residente sa lupang pangako na hindi niya mga kamag-anak. Kaya sana naman ay hindi totoo ang sinabi ni Sander na nakatakda ng magkawatak-watak ang mga tao sa lugar na iyon na natutuhan na niyang mahalin ng gusto. I think I've said enough. Pagkasabi nito ay nagbalik na sa kotse si Sander. Bumusi na ito. Agad namang nabuksan ang gate ng mansyon.